What's up mga brothers on the wheel? Ngayong episode ay iikutan natin ang bagong underbone motorcycle ng Rusi Motors. Ito nga yung Ultra 125. Pero bago tayo magpatuloy sa ating walk around review, sa mga naisuportahan po ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayong mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share nyo naman ang ating video at salamat na agad. So mga brad, let's go sa go! What's up mga brothers on the wheels? Ngayong episode, may iikutan na nga natin ang bagong underbone ng Rusi. Ito nga yung Ultra 125. Parang Ultraman mga brothers. Maganda yung kulay na meron stock dito ang Rusi Olonga po mga brothers. Ang pagkadilaw niya is parang light color, no? Ayan, no? Parang inspired siya sa mga pagkayelo ng Suzuki, no, nung araw, parang mga ganon mga brad. Ikutan muna natin yung motorsiklo mga brothers para makita nyo in 360 angle ang motor na ito. Ayan, isa po siyang underbone na inspired po sa XRM ng Honda. Para siyang datingan niya is parang kung papalitan nyo ng dual sports na gulong, pwede na siya sa mga light off-road na takbuhan. Ayan. Pero be careful lang mga brad kasi nakamags ito hindi siya naka-spoke wheel, diba? Napaka-forma naman ito. Tsaka yung pyesa ng chinecheck ko bago ko reviewin nga, bago natin ikutan mga brothers, hindi ito tinipid ng Rusi. Tapos yung presyo affordable pa rin, diba? So mag-start tayo sa unahan mga brothers, no? Meron tayo ritong mala scrambler o malapad na handlebar mga brothers. So no, matte black po ang kulay niyan. At meron tayo ritong non-adjustable na brake lever. Yung ulo niya o dito sa headlight niya parang corona ng isang robot mga brothers. Robotic type ang pagkaka-style niya. May tulis dito, no, diba? And may sticker tayo rito ng dilaw and then papuntang kulay orange, no? Turn lights natin dito mga brothers, flexible po ito na naka-LED. Tsaka tignan nyo naman mga brothers, naka-LED ang kanyang headlight, no? Low beam at saka high beam. Tapos may emblem pa rito ng Rusi. Parang umiilaw ito no? Hindi lang kasi naka-activated, ayaw nila magpa-activate. And then fender check dito sa harapan. Pwede na mga brad, pwede na. Tsaka yung kulay, yung paint job dito, I can tell may bubuga na rin, no? Naka front telescopic port tayo rito sa harapan mga brothers. Ayan, manipis lang naman. Pero ang gusto ko ngayon, hindi na sticker na dilaw. Tingnan niyo yung ginagawa ng Rusi, O diba, naka-engrave na siya. Tapos meron pa yung protective boots na kasama para extra protection at hindi masira kagad yung tinidor natin. At meron tayo ritong front disc brake. Diba? Dual piston pad caliper ito mga brothers. At maliit na naman yung disc rotor natin dito. Pero ganun pa man, at least naka disc brake siya, no? Naka 17 inches alloy mags tayo rito. Powder coating ata yung ginagamit dito sa mags ng Rusi mga brothers. So maganda yung pagkakaba na. Tapos may tire size siya na 2.50 na naka tube type pa yung goma niya. Tingnan natin yung goma. Pwede na rin may pagka soft compound na rin pero para sa, tsaka yung gulong ng Rusi tatak talaga nila. Ayan kanila talaga, no? Pero kung ako may papalitan ako dito gulong, papalitan ko to na mas malaki at dual sports tire. I highly suggest power tire mga brothers. Maganda yan na dual sports. Okay mga brad, dito sa likod meron tayong makikitang upright na single exit na muffler, no? Flat finish po ito na black na high temp, syempre dahil tambucho yan. At ito gusto ko to, bakal yung kanyang heat guard or muffler guard mga brothers na stainless. Tapos yung kanyang bolts is allen na yan mga brothers. Tapakan natin dito sa likod, aluminum po yan, maganda yung engagement. Tsaka may mga garnish skin siya na carbon fiber mga brothers. Ayan parang do sa Force 150. Naka dual shock tayo rito mga brothers na adjustable po yan. Pwede nyo pa-adjust conforme sa play na gusto nyo at sa bigat nyo. At habang meron tayo ritong drum brake na preno at meron tayong tire size dito na 2.75 at 17 inches na wheel mags. Ganun din po yung mags nya, powder coating. Ayan yung ganda Tapos naka tube type pa ito. Pwede nyo naman itong pa-convert mga brothers ng tubeless. Magkano lang naman yan, pito tsaka labor, pwede. Mahaba po yung ating rear fender dito.
and I can say na quality siya. Plaka, reflector, and then yung ating taillight dito LED na rin, no, very stylish. At yung turn signal lights natin, ito, ayan, oh, diba, sporting yung dating nitong Ultra 125 pagdating dito sa likod. Ito yung kabilang side, maliit lang po yung kanyang rear sprocket. At tingnan natin kung nakalagay dito yung ipin, o pag wala, nasa likod dyan. Ayan, meron siyang ipin dito na 34 teeth. Yan, masyadong maliit. Nasa inyo kung gusto nyo palitan ng 1442 para balansa yung dulo at saka yung arangkada. Ganon din naman din dito mga brothers. Ayan, swing arm natin dito, bakal yan mga brad. Sa makina naman mga brothers on the wheels, meron nga itong saradong 123.7cc single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Syempre pa, naka air cooled lang ang kanyang cooling system dahil mababa lang ang kanyang compression ratio na merong 9.3:1, habang meron itong 4-speed semi-automatic. Carburetor po ang kanyang fuel system mga brothers na merong electric and kick starting, na kaya mag-produce ng 7.8 horsepower at 8,000 RPM pagdating sa kanyang dulo, at umaarangkada ang motor ng 8.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Okay mga brothers, pag-usapan natin yung side profile ng motorsiklo. Meron tayo rito ng sticker na orange, then Ultra, Sports, at 125 dito, then Rusi. Yan, dilaw na yan. Tapos may carbon skin tayo rito. Yan, makikita nyo. At ang gusto ko dito, meron siyang belly pan, engine guard yan mga brothers. So extra protection din yan. Tsaka yung fender naka-extend, no? Diba? So sa mga putik, dumi, o yung mga buhangin para mabakbak yung makina nyo, may protection siya. Diba? Tapakan natin dito, pantry style inspired, pero okay lang, heavy duty datingan. May kickstart pa tayo rito mga brothers. Alright, kabilang side para makita nyo. Buksan natin yung ating ilaw. Ito yung kabilang side, yung kambyuhan niya, oh. Heavy duty, may rubber yan para hindi dumulas ang kambyo, no? At ganun din yung tapakan, same din dito yung ating tapakan ng pillion, may garnish ng carbon. Side stand, ganda engagement, bago kasi, may grasa na rin yan. At buksan natin yung under seat compartment. Pero teka muna, check muna natin yung kanyang upholstery. Single tone po ito. Ito po yung ganitong trademark ng Rusi. Ito po yung pag nauulanan, natutuyo siya agad, no? At meron tayo ritong solid grab bar na bakal. Ayan, buksan natin. Alright, nakita nyo rito, meron siya ritong compartment. Maliit lang naman, pwede nyo paglagyan ng mga tools, inumin, yan, mga essential na maliliit. And then pagdating sa kanyang gas tank, wala kasi itong manual mga brothers, pumapalo ito sigurado ng 3 liters to 4 liters. Makakapagsabi niyan yung mga owner nito kung ilan talaga yung eksaktong fuel tank capacity nito, at saka syempre yung kilometers per liter nitong motor na ito. Pero sigurado to matipid to, papalo ito ng mga 50 pataas na kilometer per liter. Ayan mga brothers. Then punta tayo sa kanyang manibela. Ano bang meron dito? Maganda yung handle grip, no? Large ang ating kamay pero lagpas siya, so mga extra large, double extra large na kamao, pit na pit dito. At meron tayong magandang quality na bar N o N bar dito. Alright, electronic starting na lang, so nakapirme po na nakabukas ang ating headlight. Okay, so ito po yung susi nya, may Rusi na rin na tatak, no? Hindi na rin nagpapaulo si Rusi. At dito sa kabilang side, nandito yung ating mga switches. Ito yung choke, dahil carburetor siya, busina, left and right, low beam at saka high beam, patayan po ng ating ilaw. Handle grip, same approach, no? So wala siyang lever dito since semi-automatic po itong motor na ito. Lagayan ng ating side mirror, then standard ignition pagdating sa susian, at naka-digital meter tayo rito mga brother. Sorry to say, hindi natin mapapakita sa inyo dahil po hindi ito activated, dahil brand new ito at nasa batas po yon ng Rusi. Pagbabarit, may USB charging port. Tingnan natin. Bad news mga brad, wala. Pero ganun pa man, pwede kayong magpakabit. Then pwede rin kayo rito maglagay ng gamit nyo. Yung mga bag, pwede rito. Wag lang sobrang bigat, baka masira yung pairings nya, no? Meron tayong air intake dito, maganda. Dagdag puntos para pumapasok ang hangin papuntang makina. Okay mga brothers, bike fitting tayo rito sa motor na ito. Ito nga yung Ultra 125 ng Rusi, bagong labas.
Pero check muna natin yung side stand setup niya bago tayo umupo sa motor. Ayan, so hindi naman siya alanganin, no? Pero parang hindi ganun ka-forward, no? So ang gagawin nyo ditong diskarte mga brothers, pabawasan nyo ito ng grinder dito para pumasok pa siya konti. Ngunit ganun pa man, alugin natin. O, safe naman siya, o, di ba? At saka hindi naman siya ganung ka tayo, no? Nakahiga naman siya ng maayos, no? For the side stand lang yun yung mare-recommend ko sa inyo. Medyo pakat nyo dito konti yung stopper ng grinder para pumasok pa to, para hindi kayo mag-worry. At may center stand naman to. Yun naman ang kagandahan. So upo tayo mga brothers para ma-feel natin ang ating sarili dito sa motor na ito. Okay, so ngayon mga brad, nakatingkayad ako konti at ako naka-Chuck Taylor lang, kaya hindi ako ganun kataas. Mga 5'4 lang po ang aking height at may reach ako sa braso na 20 inches, no? By the way, ang taas ng kanyang seat height is 770 mm at meron siyang ground clearance na 140 mm na minimum naman mga brothers. So ayan, di ba? At syempre pagdating sa ating riding position, upright po ang ating riding gesture dito, kaya naman talagang may enjoy nyo maninuhin ang motor na ito. Mapa short ride, traffic at kahit long ride, siguradong goods na goods ito. At yung turn radius ng manibela, makikita nyo naman malaki, diba? So sa mga parking, no, sa masisikip na kalsada, madali nyo mamanubra ang motor na ito. At check natin yung kanyang bounce. Ayan, no, maganda yung lubog ng front shock nito. At saka malay kalambutan, ha. Sigurado parang naka-design siya sa pang off-road kung papasok nyo sa mga light trail na off-road mga brothers. And by the way, may bigat po ito pagdating sa kanyang weight na 102 kg. So napakagaang po para sa isang 125cc na underbone bike. Okay. At ngayon mga brothers, pag-usapan natin ang kanyang presyo. Meron nga itong updated price ngayong taon na 55,000 pesos pagdating sa kanyang cash price. At meron tayong down payment dito mga brothers na 3,000 pesos. And for the 3 years, meron kayong monthly na 2,325. At syempre pa, ganun pa rin ang rebate ng Rusi na 300 pesos. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang bagong sulit na underbone motorcycle ng Rusi. Ito nga yung The Ultra 125. At ano-ano pa ba sa Rusi ang gusto nyong paikutan? I-comment nyo na rin ang suggestion nyo dyan sa comment section. Once again, ako po si Sork Moto, ang ahente nyo pagdating sa motorsiklo. Alright!